Ang sigaw na pinakawalan ni Gon ay nagdulot kay Millie Oren sa kanilang lokasyon. Sa labas ng palasyo, si Zeno ay lumayo at walang humpay na binubugbog ng Chito. Umalis si Kaloha sa kwarto at inaalala ang sandaling naisip ni Gon nang walang halaga ang misyon para kay Kaloha. Hinahamon siya ni Chito na makipag-away subukan ang bagong pamamaraan na natutunan niya na tinanggihan ni Zeno, at binanggit na wala siya sa magandang mood na gawin iyon. Patuloy na hinahabol siya ni Chito hanggang sa tila pumayag si Zeno sa kanyang kahilingan. Gayunpaman, isang malakas na impact ang Dom-Apo sa itaas ng Chito na dumurog at pumatay sa kanya. Dumating si Silva para sunduin ang kanyang ama. Sumakay sila sa ibabaw ng isang dragon. Pinanggit ni Zeno na nakilala niya si Kaloha sa palasyo at nahulaan na maaaring inalis niya ang karayom ni Illumi. Siya ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kanyang pambihirang karanasan para sa gabi, habang si Silva ay nakikinig at nananatiling tahimik. Bumalik sina Millie Oren at Kaloha sa looban ng palasyo at humingi ng tulong si Millie Oren. Hinihingi ni Kaloha ang kanyang pinakamababang oras para gamitin ang kasabwat ng Diyos, at sumagot si Millie Oren na maaari niyang panatilihin ang kakayahang iyon ng halos 1 minuto. Sinusubukan ni Knuckle na bumili ng oras at tumakas mula sa Mentatuyupi. Sumabog ang tore at tumalon si Knuckle mula rito. Iniunat ni Mentatuyupi ang kanyang mga paa upang salakayin siya, ngunit nang makarating si Knuckle sa lupa at patuloy na tumatakbo, iniwan ni Mentatuyupi ang paghabol at bumalik sa kanyang posisyon sa gitnang hagdanan. Nang maalala na nakahiga pa rin si Shoot sa lugar na iyon, nagmamadaling bumalik si Knuckle sa loob ng palasyo. Umakyat si Mentatuyupi sa ikatlong palapag at hinahanap si Neferpito at Shaipov sa pamamagitan ng Smoky Jail ng Morel. Patuloy siyang tumatawag sa kanila at kalaunan ay naiinis siya kapag walang sumagot sa kanya. Iniisip niya na siya ay naiwan ng 2 pang Royal Guard at ng hari. Pumalik si Knuckle sa hagdanan at nakitang halos mamatay na si Shoot. Napagtanto niya na nakita ni Mentatuyupi si Shoot sa lupa, ngunit hindi niya sinubukang tapusin siya kahit na si Shoot ay inihanda para mamatay. Nagsimulang umiyak si Shoot nang tumingin sa kanya si Mentatuyupi na parang basura. Pinuhat ni Knuckle si Shoot off habang nangangakong tatamaan ang kalaban. Umaalingaw-ngaw ang boses ni Mentatuyupi sa silid ng trono, ngunit hindi pa rin ito nakatanggap ng anumang tugon. Narinig siya ni Morel mula sa loob ng Smoky Jail at sa tingin niya ay maaaring talunin ang kanyang mga estudyante. Hinihintay niya si Shaipov sa kanyang kapon at inamin na hindi niya inaasahan na magtagal si Shaipov. Nabasa ni Shaipov ang mga emosyon ni Morel at ang Hunter ay nakakaramdam na ng pagdududa, pag-aalala, kawalan ng pasensya. Natutuwa siya sa mga emosyong ito na makakaapekto sa paggawa ng desisyon ni Morel. Ang presensya ng APR at ang dumaraming bilang nito ay lalong ikinainis ni Mentatuyupi. Tumakbo siya pabalik sa gitnang hagdan, nainis sa APR at ang pagkawala ng hari. Pagdating niya, nakatayo si Knuckle sa ibaba at nang makita siya, sumambulat ang init ng ulo ni Mentatuyupi. Sumigaw siya at nag-transform sa isang napakalaking anyo. Inatake niya si Knuckle at halos masira ang tore. Kinuha ni Knuckle si Shoot at tumakbo palayo habang ginagamit ni Mentatuyupi ang kanyang bagong natuklasang kakayahan na si Nen, ang Rage Blast. Isang napakalakas na pagsabog ang nagdulot, at maging si Welfen, na nasa looban, ay mukhang takot na takot sa kapangyarihan nito. Pagkatapos ng pagsabog, nararamdaman ni Mentatuyupi ang parehong kasiyahan at walang laman. Napagtanto niya na magagamit niya ang kapangyarihang ito para protektahan ang hari at sirain ang mga nanghihimasok. Pinagmamasdan ni Knuckle si Mentatuyupi mula sa itaas at pinaplano ang kanyang susunod na diskarte. Gagalitan niyang muli ang Royal Guard at habang nagpapalakas si Mentatuyupi para sa isa pang Rage Blast, aatake si Knuckle. At dito nagtatapos ang ating recap na kung saan naghihintay si Knuckle sa susunod na pag-aatake ni Mentatuyupi. At kung nang-enjoy kayo sa ating recap entitled Hunter x Hunter episode 117 ay maaari kayong mag-request or comment down below sa susunod na ating tatalakayin.